Maraming nagtatanong kung ano na ang mangyayari sa IPCRF ngayong 2024-2025 dahil nga nasuspende ang implementasyon ng ating RPMS. Alam naman natin na sobrang halaga ng ratings natin every year. Pero ngayon, nandito na ang sagot sa mga tanong natin at napakatagal na paghihintay kung meron nga ba o wala. So meron nga po, dumating na ang DepEd Memorandum No. 17 Series 2025 o ang Interim Guidelines for the Department of Education Performance Management and Evaluation System for Teachers in the School Year 2024-2025. Ito ang inyong teching teacher at susubukan nating pasadahan ang nilalaman ng memorandum na ito at ibabahagi ko ang mga tools for IPCRF na nandito sa memo para madali po ninyong ma-download. Tara na! Nandito nga tayo sa mismong DepEd Memo for Performance Management System mga kaguro. Pasadahan muna natin ang laman nito dahil magkakaroon din ng online orientation tungkol sa memo na to sa susunod na araw. At sana abangan ninyo ang mga susunod na videos para sa memo na ito. Dito nga sa first page, sinasabi na tuloy na ang may ka-third year ng multi-year RPMS at ang memo na ito ay para sa lahat ng teaching personnel sa DepEd from Teacher 1 hanggang sa mga Master Teacher positions. Nakakagulat man pero totoo po, ngayong 4th quarter na agad ang implementation nito. At ang mga probisyon ng DepEd Memorandum No. 008 Series 2023 na hindi apektado sa memo na to ay tuloy pa rin daw po. Pero dito sa memo na to marami ring nagbago kaya yun ang tutukan natin. Ito nga po ang mismong guidelines sa ating Performance Management and Evaluation System for School Year 2024-2025. Mag-focus na po tayo agad dito sa timeline of PMES for this school year. Kung mapapansin ninyo, nakatarget dito na kailangan nating magpa-observe this 4th quarter. Isa sa Phase 1 at isa o dalawa sa Phase 2. Tulad ng dati, dito sa Phase 1 observation, pwede po itong optional. Pero sa Phase 2, ito na po talaga ang mga COT ratings na kailangan natin para sa ating IPCRF. Ipapaliwanag natin mamaya kung bakit pwedeng isa o bakit dalawa ang classroom observation. So tulad ng dati, mayroon din tayong Phase 3, Performance Review and Evaluation na mangyayari just after the last day of classes. Pero wait lang dahil merong magbabago at for sure magugustuhan ninyo. Sasabihin ko yan mamaya. Meron din tayong Phase 4 o ang Performance Rewarding and Development Planning. Dito sa memo, nakasaad na gagamitin din natin umano ang mga 14 objectives na dati nang nakalagay sa ika-third year ng multi-year RPMS. Ngunit nakasaad dito na plus factor shall not be included in the list of objectives. Ibig sabihin kaya nito ay wala ng plus factor? Well, abangan natin ang sagot dyan sa mga susunod na araw. Nandito ang list for objectives of Teachers 1 to 3 para sa school year na ito. Makikita po natin dito na 8 ang classroom observable indicators o ang mga mame-measure sa teaching demo o classroom observation. While 6 naman ang mga non-classroom observables o yung mga kailangan natin ng mga MOVs para sa proof or evidence. Para sa mga master teachers naman, 4 ang kailangang COI at 10 ang mga NCOI. So kapansin-pansin na mas maraming kailangang evidence ang kailangang ihanda ng isang master teacher. Pero sa huli, parehong tig 14 objectives ang mga teachers and master teachers at kung titingnan nga po natin walang plus factor na nakalagay dito. Dito naman po tayo sa kung paano maa-assess ang mga objectives sa teaching demonstration at sa mga NCOIs. Dito sa number 14, ito na yung sinabi ko kanina na pwedeng isang beses o 2 beses ang classroom observation. Parehong gaganapin ang mga ito ngayong 4th quarter. Nakasaad kasi dito sa number 15 na may options tayo kung ano ang gusto natin. Kung A, 2-period classroom observation, kung saan distributed ang mga objectives o kaya naman merong option B,
1 full period classroom observation kung saan lahat ng objectives ay maa-assess during the demo. Kung gusto mo na makapag-focus ka lang sa konting objectives, maganda na piliin mo ang option A. Pero kung kaya mo namang i-target na lahat ang 8 objectives sa iisang demonstration, then maganda po itong option B. So, one-time demo na lang. Ang mga options na ito ay pwede sa mga teachers at pwede rin sa mga master teachers. Makikita natin dito sa table kung paano madidistribute ang mga objectives in case na ang gusto mo ay 2 beses na magpa-observe ng teaching demonstration. So possible na mas makakakuha tayo ng mataas na rating kung 2 beses tayong magde-demo. Pero posible din na mahihirapan tayo sa preparation. Kaya dito sa next table, nandito naman yung mga objectives kung minsan lang ang demonstration of skills for all these objectives. So guys, pili-pili na tayo para kung A ang mapili natin 2 beses, then simulan na po natin magpa-schedule. Pero kung B naman, siguro ang advice ko sa inyo, piliin na ninyo kung ano yung pinakamagandang lesson ninyo ngayong 4th quarter para yun na rin ang ipa-schedule ninyo para talagang mame-measure ang 8 objectives kahit isa lang ang inyong teaching demo. Dito naman sa number 17, mababasa natin na pwedeng mga lesson plans, instructional materials, assessment results, and other teaching materials ang mga gagamitin para sa non-classroom observable objectives. Ito siguro yung mga MOVs na pwede natin gamitin para sa rating ng NCOI. Pero dito sa 18, nakasaad na MOVs shall not be required to be organized in a physical portfolio for submission at the end of the school year. So, i-clarify ko lang po siguro ito. Sinabi dito na shall not be required to be organized in a physical portfolio. Ibig sabihin, meron pa ring MOV pero hindi na required na portfolio type yung gawin natin. Tingnan natin mamaya kung paano ba nila clarify ito. Lampasan na po natin ang mga ito dahil ito din yung mga dating guidelines kung paano nakakandak ang classroom observation. So ito na nga po ulit ang tungkol sa mga NCOI. Masasagot kung paano nga ba yung sinasabing portfolio kanina. At very clear nga po dito, no portfolio for performance assessment shall be collected. So ibig sabihin guys, hindi na tayo mahihirapan sa katulad ng portfolio format natin dito. So kailangan lang daw nating magpakita ng evidence and documentation for the objectives. Mas magiging clear po siguro ito kung mag-a-attend tayo dito sa online orientation ng DepEd. Kaya bilisan na ninyo guys at mag-register dito sa link dahil meron lang daw pong number of slots sa buong Pilipinas. Lalo na guys, remember, napakalaki ng impact ng IPCR natin sa bagong career progression scheme. 30 points po ang performance tulad ng nakikita ninyo dito sa memo na ito. Ngayon naman guys, alam kong excited na kayong makita ang mga tools para sa ating IPCRF, kaya nandito na po sa drive natin ang mga files. Ilalagay ko po ang link sa description ng video na to at sa comment section para madali ninyong ma-download. Minsan kasi ay mahirap pong ma-download sa bagong drive. May mga karagdagang pages pa ang memo na to at alam kong mahalaga lahat ang mga nandito, pero matatalakay natin sila clearly sa orientation. Para ma-sure ang mga maibabahagi ko po sa inyo, hintayin po muna nating matapos ang online orientation from DepEd. I hope nakatulong po ang video na to. Pa-subscribe na po kung hindi pa kayo nakasubscribe at i-like ang video and share to your teacher friends. Sana mag-comment din po kayo sa baba para makapag-connect po tayo. Happy Teching Day! Paalam!